Alam niyo ba na noong 2013 ay may 21,000 na mga kaso ng stalking ang naitala sa Japan? Sa taong iyon ay sunod-sunod ang mga report na natanggap ng mga pulis galing sa mga kababaihan doon, kung saan ay nakaranas sila ng mga nakakabahalang karanasan. At sa nasabing mga report, ang ilan sa mga kababaihan ay walang awang pinatay ng mga obsessed nilang stalker. Kaya naman nag-iwan ito ng labis na pangamba noon, lalo na nga sa mga kababaihan. Isa sa mga pinag-usapan ay ang kaso ni Saaya Suzuki sa Mitaka, Japan. Matapos itong patayin ng obsessed na nobyong half Pilipino. Ano ang nangyari kay Saaya Suzuki at bakit kaya ito pinatay ng dating karelasyong si Charles Thomas Ikinaga? Bago ko po ipagpatuloy ang ating kwento, sa mga bago po sa channel ko at nais sa mga ganitong klase ng kwento ng krimen na nangyayari sa loob at labas ng ating bansa ay maaari pong pakipindot ang ating subscribe button at notification bell para ma-notify kayo pag may mga bago tayong upload na videos. October 8, 2013 ng alas 9 ng umaga ay nagtungo sa police station ng dalagang si Saaya Suzuki kasama ang mga magulang para ireklamo ang dating kasintahan nitong ang 19 years old na si Charles Thomas Ikinaga dahil sa ginagawa nitong panghaharas at pang-i-stalk sa kanya. Si Saaya Suzuki ay pinanganak sa Mitaka City na matatagpuan sa Western Tokyo noong 1995. Ayon sa mga magulang, ay mabait na anak si Saaya at masunurin. Seryoso din ito at maraming pangarap sa buhay. Palakaibigan din si Saaya at masipag mag-aral. Lagi nitong inuuna ang pag-aaral kaya naman nag-excel ito sa school, lalo na nga sa subject na English at Arts. Aktibo din si Saaya sa mga school activities at mga extracurricular. Maliban sa academic, ay mahilig din ito sa musika, lalo na sa pagtugtog ng gitara at piano. Tulad ng karamihan ay nahilig din si Saaya sa cosplaying, kung saan ay discover siya ng isang talent scout. Maliban kasi sa kanyang mga talent ay nagtataglay din ito ng magandang pangangatawan at magandang mukha. Biluga ng mga mata nito na siyang gustong-gusto ng mga Japanese. Lumabas si Saaya sa ilang mga pelikula at drama sa TV. Bagamat bago pa lamang nito pinapasok ang pag-aartista, ay binibigay nito ang lahat ng kanyang best sa binibigay sa kanyang role. Pangarap ni Saaya na maging sikat na artista, kaya naman para ma-enhance ang kanyang acting skills, ay sumali siya sa mga acting workshops. Bagamat sinisiguro niya pa rin na hindi niya napapabayaan ang kanyang pag-aaral. Subalit ang pangarap na ito ni Saaya ay natuldok ang lahat nang makilala niya ang dating kasintahan na si Charles Thomas Ikinaga. Ang ina ni Charles ay isang Filipina OFW na nagtatrabaho sa Japan, kung saan ito nakilala ang Japanese man na ama ni Charles. Bagamat malaki ang sinasahod sa Japan, ay mataas din ang cost of living. Kaya nang mabuntis kay Charles ay nagdesisyon itong bumalik ng Pilipinas hanggang sa makapanganak. Pagkatapos na isilang si Charles ay muli itong bumalik ng Japan at iniwan si Charles sa kanyang mga magulang. Sa Pilipinas ay lumaki si Charles sa pagmamahal ng kanyang mga lolo at lola. Subalit makalipas ang 2 taon ay nawalay siya sa matatandang nagpalaki sa kanya nang dalhin siya ng mga magulang sa Japan para doon na manatili. Nagpakasal ang kanyang mga magulang kaya naman nagkaroon na silang mag-ina ng Japanese citizenship. Sa Japan ay hindi naging maganda ang kabataan ni Charles. Abala ang ina niya sa pagtatrabaho nito. Madaling araw pa ay umaalis na ito ng bahay at gabing-gabi na kung umuwi. Naiiwan si Charles sa kanyang ama na walang pakialam sa kanya. Malimit siyang kinukulong sa loob ng kwarto kung saan ay naglalaro siyang mag-isa. May mga pagkakataon naman na iniiwan siya sa ilang mga kakilala. Nang mawala ng trabaho ang kanyang ama ay naging malimit ang pag-aaway ng kanyang mga magulang hanggang sa tuluyan na mag-divorce ang dalawa. Ang noon ay 4 na taon pa lamang na si Charles ay naiwan sa pangangalaga ng kanyang ina. Bagamat naghiwalay ay hindi sila bumalik ng Pilipinas at lumipat lamang sa ibang apartment. Sa edad na 4 ay malimit nang maiwan si Charles sa bahay na mag-isa o kaya naman ay sa mga kakilala. Hindi nagtagal ay muling nakakilala ng ibang lalaki ang kanyang ina at tumira sila sa apartment kasama nito. Pero kagaya ng kanyang ama ay wala din itong permanenteng trabaho. Kaya naman di nagtagal ay naging malimit ang pag-aaway ng mga ito na nauuwi pa sa mga pisikal na sakitan. Sa ganitong sitwasyon lumaki at nagkaisip si Charles hanggang sa tumungtong siya sa edad na 11. Tsaka lamang hiniwalayan ng kanyang ama ang mapanakit na live-in partner.
Subalit ang ganitong sitwasyon ng pamumuhay nila mag-ina ay nagpaulit-ulit nang muling makahanap ng ibang karelasyon ng kanyang ina. Naging dahilan din ito ng paglipat-lipat nila ng tirahan, kaya naman lumaki si Charles na walang permanenteng mga kaibigan. Mas nahirapan pa nga sila dahil sa mababa lamang ang kinikita ng kanyang ina na nagtatrabaho sa isang Filipino hub at nagpapatong-patong ang kanilang mga overdue na bills. May mga panahon na nawawalan sila ng kuryente at tubig at naliligo lamang sila sa mga communal bathhouse. Sa kabila nito ay nagawa naman ni Charles na makapagtapos ng high school at nang nasa tama ng edad ay namasukan na ito ng trabaho at hindi na nagawang pumasok pa ng kolehiyo. July 2011 ay nakilala niya ang noon ay 16 na taon pa lamang na si Saaya Zusuke sa Facebook. Nagpakilala siya sa dalaga bilang isang estudyante na nag-aaral sa isang kilalang pribadong university sa Kyoto, Japan. Nagpakilala din si Charles kay Saaya na isang half American at half Japanese. Hindi niya sinabi dito ang totoo niyang origin na half Filipino. Ayon kay Charles ay nag-aalala siya na hindi siya magustuhan ni Saaya pag sinabi niya na ang ina niya ay isang Filipina. Dahil ang mga panahong iyon, kilala ang mga Filipina na nagpupunta ng Japan para magtrabaho bilang domestic helper at entertainer. Mas lalo pa nga nagkaroon ng interes sa kanya si Saaya dahil sa husay nito sa pagsasalita ng English. Isa sa mga katangian na gusto ni Saaya sa isang lalaki ay ang fluent sa wikang English. Subject na mahirap para sa isang Japanese teens dahil nga sa kanilang Japanese language na matigas ang pagkakabigkas at talagang struggle para sa kanila ang pagkakaroon ng tamang accent at pronunciation ng English language. Matagal din na naging magkaibigan si Saaya at Charles hanggang sa tuluyan na nga itong sagutin ng dalaga noong December 2011. Noong una ay naging masaya naman ang relasyon ng dalawa, kahit pa nga malayo sila sa isa't isa. Nasa Mikata City kasi si Saaya habang si Charles naman ay nasa Kyoto. Sa tuwing matatanggap ni Charles ang kanyang sahod ay dinadalaw nito ang nobya sa Mikata, kung saan ay nagkakaroon sila ng pagkakataong mamasyal. Sa tuwing lalabas ay kumakain ang dalawa sa mga mamahaling restaurant at magagandang pasyalan sa Japan. Kaya naman inakala ni Saaya na galing talaga si Charles sa isang may sinabing pamilya. Subalit habang tumatagal ang kanilang relasyon ay nagbago si Charles nang pinapakitang ugali sa kanya. Lumabas ang pagiging seloso nito at pinagbawalan siya na makipag-usap sa kahit na sinong lalaki. Maging ang mga kaibigan niya at mga kakilala sa social media ay pinagseselosa nito. Sa tuwing hindi niya masasagot ang tawag at messages nito, ay agad siyang pinagbibintangan nito na nakikipaglandian sa ibang lalaki. Dahilan kung bakit tuluyan ang lumayo ang loob nito sa nobyo. Hanggang sa tuluyan niya na itong hiwalayan noong taglagas noong 2012. Matapos ang halos 1 taon at kalahati nilang relasyon. Ayon sa kanya ay magpo-focus na lamang siya sa pag-aaral at sa mga pangarap, bagay na hindi siya sinusuportahan ni Charles. Ang desisyon na ito ni Saaya ay hindi natanggap ni Charles. Ilang beses pa nitong inamo at sinubukang makipagbalikan sa dalaga. Subalit buo na ang desisyon nito. Tinakot pa siya nito na ikakalat ang mga masiselang nilang larawan at video sa social media. Subalit hindi nagpasindak si Saaya at sa halip ay binlock niya ito sa kanyang email, phone number at mga social media accounts. Nang hindi nito makontak si Saaya ay ang matalik niya namang kaibigan ang kinulit ni Charles. Minsan ay nagpadala ito ng message sa kaibigan ni Saaya kung saan ay sinabi nito na kung hindi niya ito makukuha ay papatayin niya na lamang ito. Nang sabihin niya ito kay Saaya ay inutusan lamang siya ng dalaga na i-block na ito sa lahat ng social media accounts, phone numbers at emails. Subalit hindi dito natapos ang ginawang panghaharas ni Charles. Palihim nitong sinundan si Saaya. Minsan ay nagugulat na lamang ang dalaga dahil nakikita niya ang dating nobyo sa mga lugar na malimit niyang puntahan. Nakikita niya ito na nakatayo sa labas ng kanyang school o kaya naman sa labas ng kanyang tinitirhan, bagay na nag-iwan sa kanya ng pangamba at labis na takot. At hindi pa dito nakontento si Charles dahil tuluyan na nga nitong ikinalat ang lahat ng mga malalaswang larawan at mga videos nila ni Saaya sa social media na mabilis na kumalat at nakarating sa mga nakakakilala sa dalaga, bagay na labis na nagbigay ng depresyon kay Saaya. October 4, 2013 ay lumapit si Saaya sa kanilang school principal at humingi ng advice at sinabihan siya nito na i-report ang mga pangyayari sa pulis.
Matapos ang pakikipag-usap sa guro noong October 8, 2013, kasama ang mga magulang, ay nagsampa ng reklamo si Saaya laban sa dating nobyo. Sa Japan ay may proseso na sinusunod ang mga pulis sa tuwing makakatanggap ng reklamo tungkol sa mga stalking incidents. Una ay kinuha nila ang numero na ginamit ni Charles nang magpadala ito ng mga pananakot kay Saaya. Sinubukan nila itong tawagan ng 3 beses, sa kabila ng pag-ring sa kabilang linya ay walang sumasagot. Nalaman na lamang nila na ang nasabing numero ay hindi personal na pagmamayari ni Charles, sa halip sa kakilala nito. Nakigamit lamang ito dahil sa nakablock siya sa dating nobya. Hindi rin ito nagawang sagutin agad ng may-ari dahil sa hindi nakarehistro ang numero. Sinubukan din nilang hanapin si Charles subalit hindi nila ito natagpuan at wala din silang idea noong mga panahon na iyon kung saan ba ito nakatira. Nang hapon na iyon ay panatag ang loob ng mga magulang ni Saaya na magkakaroon na ng solusyon ang problema ng kanilang anak. Dahil sa nangako naman ng mga pulis na gagawin ang lahat para makausap at matagpuan si Ikinaga. Naganap na alas 4:30 ng hapon, ay bumalik na si Saaya sa kanyang apartment pagkagaling niya sa police station. Lingid sa kanyang kaalaman ang kapahamakan na naghihintay sa kanyang pag-uwi. Pagpasok sa loob ay nakatanggap pa si Saaya ng tawag mula sa police officers para i-check kung maayos ba siya na nakauwi at kung may mga bagay na nakakabahala siyang napansin habang nasa daan. Ang nasabing tawag ay tumagal ng 20 minuto. Hindi pa man nakakalipas ang 1 oras matapos ang tawag ay muling nakatanggap ng tawag ang mga pulis tungkol sa isang pamamaslang. Ayon sa report, ay may isang dalagang walang awang pinagsasasaksak ng isang hindi pa kilalang lalaki. Nang magtungo sila sa lugar ay wala na ang biktima dahil sa nagawa pa itong isugod ng mga tao sa malapit na hospital, kung saan agad din itong binawian ng buhay dahil sa pagkawala ng labis na dugo. Dito na nila nalaman na ang biktima ay ang 18 years old na si Saaya Suzuki. Agad na nagsagawa ang mga pulis ng manhunt operation, nagkaroon ng mga vehicular checkpoints at makalipas lamang ang 90 minutes ay naaresto nila si Charles Thomas Ikinaga. Sa pagkakaaresto kay Charles ay agad din naman nitong inamin ang nagawa. Kasunod dito ay nagsagawa din ng search ang mga pulis sa tinitirhan ni Charles at mula doon ay nagawa nilang makakuha ng mahalaga pang ebidensya. Mula sa computer nito ay nagawa nilang makakita ng file dated September 20, 2013, kung saan ay dinitalye nito ang plano sa gagawing pagpatay sa dating nobya. Sa nasabing file, nakalagay maging ang budget na kanyang gagastusin para maisakatuparan ng plano, gaya na lamang ng gagastusin niya sa pamasahe at pambili ng murder weapon, gaya ng gloves, lubid, bag at kutsilyo. Ayon kay Charles, noong October 8, 2013, habang nasa police station si Saaya, ay pumasok siya sa apartment nito at nagtago sa loob ng closet ng dalaga. Nanatili siya doon ng 2 oras hanggang sa dumating ito. Ayon kay Charles ay narinig niya ang lahat ng detalye sa ginawang pakikipag-usap nito sa police officer sa cellphone. Kaya naman nang matapos ang tawag ay agad siyang lumabas mula sa pagkakatago at sinaksak si Saaya sa kanyang tiyan ng 2 beses. Nagawa naman itong makawala, subalit muli niya itong nasaksak sa braso, hanggang sa tuluyan na itong makalabas ng bahay. Sa labas ay hinabol niya pa rin ang duguan ng dalaga, nang maabutan ay nulundagan niya ito at sinaksak sa liig. Maliwanag pa sa labas kaya marami ang mga nakakita sa ginawa ni Charles. Nang umalis ito ay agad namang tumawag ng tulong ang mga nakasaksi at nireport ang pangyayari sa mga pulis. Dahil sa pangyayari, ay nakatanggap ng mga pambabatiko sa mga pulis mula sa mga galit na mga tao. Ganun pa man ay pinaliwanag nila na sobrang bulis ng mga naging pangyayari. Ayon sa kanila, iyon ang unang beses na nagtungo si Saaya at ang mga magulang nito sa kanilang tanggapan para i-report ang problema. Sa batas kasi ng stalking law sa Japan, ay may sinusunod sila na proseso. Una ay bibigyan nila ng oral warning ang stalker, bago nila ito bibigyan ng written warning kapag hindi pa rin ito tumigil. Sa kaso ni Saaya Suzuki ay sinubukan nilang tawagan si Charles subalit bigo sila na makontak ito. Pabago-bago din ito ng address kaya naman hindi nila ito natagpuan ng parehong araw. Nang makauwi si Saaya ay tinawagan din nila ang dalaga para magsagawa ng welfare check. Nang sabihin nito na maayos ang lahat ay saka lamang nila pinutol ang tawag.
Hindi rin sila nakapag-file agad ng criminal complaint dahil kailangan nila ng kopya ng email na ipinangako naman ni Saaya na isusumite kinabukasan. Ayon sa mga pulis, ang oras mula umaga hanggang sa mangyari ang krimen ay sobrang ikli para magawa nilang mahuli ang may sala. Dahil dito, si Charles Thomas Ikinaga ay sinampahan ng kasong pagpatay sa Prosecutor's Office ng Tokyo. Sa ginawang arraignment ng kaso ay nagplead ito ng guilty at hinatulan ng 22 years na pagkakakulong noong August 2014 sa Tokyo District Court. August 2015 ay muling nahatulan si Charles Thomas ng karagdagang 22 years na pagkakakulong dahil naman sa kasong paglabag nito sa law on prostitution at child pornography na may kinalaman pa din sa ginawa nitong pagpapakalat ng mga malalaswang larawan at video ni Saaya Zuzuki sa publiko. Sa kasalukuyan, si Charles Thomas Ikinaga ay nasa loob pa rin ng kulungan kung saan ito pinagbabayaran ang kanyang ginawang kasalanan. At dahil sa ikinakahiya niya ang pagkakaroon ng lahing Filipino, sigurado ako na walang kahit na sino sa atin ang gugustuhin na magkaroon ng kababayan na kagaya ni Charles Thomas Ikinaga. Nakamit man ni Saaya Zuzuki ang hustisya hanggang sa kasalukuyan nakakalungkot dahil nagkalat pa rin ang mga malalaswa niyang larawan. Bagamat sumakabilang buhay na ay nakakatanggap pa rin ito ng mga kritisismo sa mga bagay na hindi niya naman kagustuhan. Sana po ay nagustuhan nyo ang isa na namang kwento na akin pong ibinahagi. Marami pong salamat sa inyong patuloy na pagtangkilik sa akin pong mga videos. Huwag nyo pong kalimutang mag-iwan ng inyong saloobin at suggestion sa atin pong comment section. Thank you so much po and see you in my next video.